Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakalakas na pahayag na literal na yumanig dito sa mundo ng crypto at lalo na po sa community ni XRP. Sapagkat meron pong isang mensahe na nagmula mismo sa taong may napakalaking impluensya sa institution ng crypto adoption. At yan po ay walang iba kundi si Ginoong Matt Hugan. Siya po ang CIO ng Bitwise Asset Management. At kung gaano po kabigat ang kanyang posisyon sa industriya, ganun din kabigat ang kanyang sinabi tungkol sa future o hinaharap ni XRP. Kaya hindi lamang ito ordinaryong opinyon. Hindi rin ito hype na gawa-gawa lamang. Ito po ay pahayag na nakaugat sa real institutional demand, regulatory access at lalong-lalo na sa fixed supply ng XRP na matagal nang pinag-uusapan pero ngayon lang talaga binigyang diin sa ganitong antas. Kaya yan, kung isa ko pong matagal nang nag-hold or naghahawak kay XRP o isa sa mga nag-o-observe sa kanyang galaw dito sa market, siguradong mapapaisip ka sa kanyang ibinunyag po ng Bitwise CIO dito. Dahil ang kanyang mga sinabi ay maaari pong maging simula ng panibagong yugto sa buhay ng asset na ito. Isang yugto kung saan hindi lang mga retail traders ang gumagalaw, kundi mismo ang Wall Street na. Kaya yan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang eksaktong pahayag ni Ginoong Matt Hugan at bakit po ito matindi. Bakit po ba matindi ang impact nito? Ayan. Sa isa pong X Spaces session, kasama po si Madam Eleanor Territ, ay ibinato ni Ginoong Matt Hugan ang isang katanungan na matagal na pong nakabitin sa isipan ng maraming analyst. Ano ang mangyayari kung ang isang asset na may fixed supply tulad ng XRP ay biglang maging accessible sa buong institutional market sa pamamagitan po ng isang regulated ETF? Ayon po kay Ginoong Hugan, ang sagot dito ay simple pero napakalakas. Ito po ay isang massive catalyst. Kung isipin po natin, marami sa mga institutional investors, lalo na ang malalaking advisory firms, ay hindi po talaga makapasok kay XRP noon dahil wala pong regulated vehicle para gawin ito. Kahit gusto po nilang maglagay ng exposure, ay wala po silang paraan. Ngayon dahil live na po ang Bitwise XRP ETF sa NYSE, binuksan po nila ang isang pintong matagal nang nakasara. Ang pagsabi po ni Ginoong Hugan na halos 15,000 institutional meetings kada taon, paulit-ulit lumalabas ang tanong tungkol kay XRP. At ito po ay malinaw na sinyales na matagal nang gustong makapasok ng institutional capital pero walang access. Kaya ngayong binuksan na ang pinto, ang tanong ngayon ay hindi na gusto ba nila si XRP, kundi gaano sila kalakas pumasok. At kung iisipin po natin ang market impact nito, kapag ang institutional demand ay biglang nagkaroon ng regulated pathway or daan, nag-iiba na po dito ang laro. Nagiging mas seryoso, mas malaki, at saka mas long-term ang galawan. Ito ang sinasabi nating shifting from speculation to mature capital allocation. At si XRP ang sentro ng puntong ito. Ngayon ay paano nga ba nagiging major advantage ang limited supply ni XRP? Marami po sa mga crypto ngayon ang inflationary supply. Ibig sabihin, patuloy po silang nagmi-mint o nag-i-issue ng bagong mga tokens sa paglipas ng panahon. Ngunit sa XRP ay naiiba. Ang kabuuang supply po niya ay 100 billion at lahat ito ay pre-mined mula noong kanyang creation or mula po nung siya ay nagawa. Wala na pong dagdag, wala nang bagong labas at sa bawat transaction sa XRP Ledger may small amount ng XRP na nasusunog.
Kahit maliit ito, ang kanyang epekto ay hindi maliit kapag pinag-usapan ang pangmatagalan. Para kay Ginoong Hugan at sa Bitwise, ito ang malakas na dahilan kung bakit posibleng umangat ng malaki itong si XRP. Dahil po sa regulated ETF access, mas maraming bagong kapital ang papasok. Kapag dumarami ang gustong bumili pero hindi po nadaragdagan ang supply, natural po na tumataas ang presyo. Ito po ang basic principle ng supply and demand. Pero sa kaso po ng XRP, mas matindi dahil fix ang supply at dumarami po ang use case sa institutional level. Para po sa atin bilang mga holders, ito ang uri ng narrative na matagal na nating alam pero ngayon lang binigyang diin ng isang major institutional figure. Ang scarcity po or kakulangan ni XRP ay hindi na lang crypto hype. Ito po ay ginagawang investment thesis ng Wall Street. Ngayon, paano nga ba naging malakas ang debut ng Bitwise XRP ETF kahit mahirap or nahihirapan ang market? Kahit nasa mahirap na kalagayan ang macro environment ngayon, hindi po napigilan ang Bitwise XRP ETF na gumawa ng malakas na debut. Umabot po sa humigit kumulang $25 million ang unang araw na trading volume at higit 1.14 million shares ang nagpalitan ng kamay. Para sa isang asset na matagal pinag-initan ng mga regulators, ito ay hindi po basta kahanga-hanga. Ito po ay isang sign ng pent-up demand. Dagdag pa ang ETF na ito ay physically backed. Ibig sabihin, totoong hawak nila ang spot XRP na ginagamit bilang reserves. Naka-custody po ito kay Coinbase, kaya malinaw na regulated, secured at saka transparent ang proseso. Para sa mga institutions, napakahalaga po nito dahil ayaw nilang pumasok sa isang asset kung hindi po malinaw ang custody at saka compliance structure. Pinagaan pa ito ng Bitwise sa pamamagitan po ng pag-waive ng 0.34% na management fee sa unang araw para sa unang $500 million na AUM or Asset Under Management. Sa simpleng salita, pinadali po nila ang pagpasok ng malalaking kapital at kapag mas madali, mas mabilis pong dumating ang mga pumapasok. Kung isa ka rin sa atin na matagal na pong nanunood sa galaw na XRP, alam mong bihirang makita ang ganitong kombinasyon. Yan ay ang regulated access, institutional structure, at saka discounted entry. Kaya hindi po nakapagtataka kung bakit malakas agad ang volume kahit hindi po ideal ang broader market. Ngayon ay bakit po ba sinabi ni Ginoong Hugan na ito ang posibleng new demand engine ni XRP? Ayan. Yung kanyang actual na sinabi rito ay unlocking a new demand engine. Ayon kay Ginoong Hugan, ang pagbubukas ng regulated access ay parang pag-on ng isang bagong makina ng demand. Hindi ito simpleng pagtaas ng hype o liquidity. Ito po ay bagong structure ng capital na hindi po napapasukan ni XRP noon. Ang trillions of dollars na minamanage ng large advisory firms ay pwede pong dumaloy kay XRP ngayon na may legal at saka compliant pathway. Hindi lahat ng crypto ay nagkaroon po ng pagkakataong ito. Karamihan ay may inflationary supply o wala pang regulatory clarity. Samantalang sa XRP ay meron po siyang fixed supply, may active use cases at may global utility at ngayon ay may ETF. Isa po itong bihirang alignment na pwede pong mag-trigger ng long-term appreciation at hindi lang short-term rally. At ang pinaka-importanting punto po dito ay ito, si XRP ay hindi na lang speculative play sa mata ng mga institutions. Siya ay nagiging investment asset. Sa market psychology, napakalaki ng pagkakaiba ng dalawang ito. Kapag speculative, mabilis pong pumasok at mabilis din lumabas ang pera. Ngunit kapag investable asset, mas long-term,
mas strategic at saka mas malalim ang capital involvement. Ito ang sinasabi ni Ginoong Hugon at ito ang dapat po nating bantayan. Ngayon ay ano naman po ang mga risk na dapat po nating kilalanin bago po tayo masyadong ma-excite. Yan, kahit promising po ang mga developments, hindi po mawawala ang risk. Kapag hindi po nag-scale ang demand o kung may bigla ang sell-off mula sa malalaking holders, maaari itong magbigay ng supply pressure. Maaari ring maglabas ng sarili nilang XRP ETF ang ibang issuers at mag-compete sa inflows. Hindi rin mawawala ang macro risk. Kapag humina ang crypto market sa kabuuan, kahit gaano po kaganda ang thesis ni XRP, maaapektuhan pa rin po siya. Dapat po nating tandaan na kahit malakas po ang fundamentals, ang market ay hindi po palaging sumusunod agad. May delay, may volatility, at may unpredictable na events. Nasa atin pa rin ang responsibility na maging maingat at maging informed. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Kung susuriin po natin ang kabuuan na sinabi ni Ginoong Matt Hugon, malinaw na siya mismo ay nakikita ang posibleng transformation ni XRP sa institutional landscape. Hindi ito simpleng bullish statement. Ito ay isang malinaw na forecast mula sa isang tao na literal na nakaupo sa intersection ng Wall Street capital at digital assets. Ang sinasabi po niya ay hindi po hype. Ito po ay data-driven at grounded sa real institutional behavior. Para sa akin, ang ETF na ito ay hindi lamang po milestone. Isa po itong pagbabago ng identity para kay XRP. Mula po sa pagiging isang asset na madalas pinagpapaliban ng institutions dahil sa regulatory uncertainty, naging isa siyang regulated, accessible, finite, at structurally strong investment vehicle. At kung tama po ang analysis ni Ginoong Hugon, maaring ito ang taon na magsisimula ang long-awaited maturity arc ng XRP. Hindi man ito mangyari overnight, pero ang foundation ay nariyan na. At para sa atin, ang pinakamahalaga ay ang manatiling alerto, informed, at syempre handang sumabay sa susunod na yugto ni XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.